Kabunyog, siguro po nasundan nyo tong kwento nito. Tungkol po dito sa dalawang kabataan, dalawang babaeng kabataan, mga estudyante po ito, mga volunteers ito sa isang environmental group. Environmental activists ang dalawang ito. Lalo na yung grupo na tumututol doon sa mga reclamation dyan po sa Manila Bay. Ngayon, napabalita ito na nawawala. Anong petsa pa ba ito? September 2 pa yata ito nawawala. Yung mga kasamahan nila sa kabataan at saka sa grupo ng environmental group na kinakapalooban nila ay nananawagan ng isurvey sila. Ibig sabihin, ilitaw sila kasi pinaghihinalaan nga nila na dinukot ito ng mga military kasi biglang ang nawala. Naiwan pa nga yung mga tsinelas nila. Ngayon, matagal na hindi ito nilalabas. Pero kahapon, i-present ito sa press conference ng NTF-ELCAC at ng mga military. Sa press conference kahapon ng NTF-ELCAC at ng military, nabigla ang military at ang NTF-ELCAC dahil sa mismong press con, may mga media, sinabi ng dalawang kabataan na ito na volunteer sa environmental group na sila'y hindi totoong sila'y sumurinder kasi pinalalabas ng military ng mga naunang napabalita nung nakaraang araw na ang dalawang ito daw na kabataan ay hindi naman daw dinukot kundi kusang sumurender. Voluntary daw yung pagsuko nila sa mga military. Lumapit sila sa kampo ng military, nagpakilala ng mga NPA sila at gusto na nilang magbalik loob sa gobyerno kaya winelcome daw ng gobyerno. Ngayon, ginawan sila ng affidavit at nung gusto nang i-present sila sa media, pumayag silang i-present sa media, nagsalita sila sa media. Ang problema, pagsalita nila sa media, ang sabi nila, ang totoo, dinukot sila. Hindi sila sumuko. So nabago ngayon, itong si Bato de la Rosa, in-interview ng SMNI, alam naman natin ng SMNI, maka-NTF-ELCAC yan. So ngayon, nagda-damage control na kasi ang military at saka ang ELCAC kasi napahiya sila eh. Napahiya sila dyan. Magkakambal na sampal ang inabot nila. Kasi yung pinaakala nila na magpipress con, sila pa nga ang nag-arrange ng press con kasi sasabihin na itong dalawa, ang usapan yata, sasabihin itong dalawang kabataan na sila'y sumurender, baliktad. Nung present sila, sabi ng kabataan na ito na dalawa, hindi sila sumurender, sila'y dinukot. Ngayon, si Bato, nagpapalusot. Sabi ni Bato, pain daw yan ng mga komunista, yung dalawang yan. Sadyang pinasok daw sa military, nagkunwaring susuko, pain, bait. Tapos, nung napapasok na yung military, nasusuko sila, bigla ngayong bumaliktad. Kaya ito daw ay pain. Sabi ni Bato. Hindi totoo na kusang sumuko sa mga otoridad ang dalawang environmentalist activist na sina Jed Tamano at Junila Castro. Sina Jed at Junila ay kabilang sa mga grupong nakikipaglaban para protektahan ang marine ecosystem kontra sa mga malalaking reclamation projects. Nauna nang napabalita na nawawala ang dalawa at pinaniniwala ang dinukot umano ng government forces. Ngunit sa nakaraang presko ng NTF-ELCAC, sinabi ng mga ito na sumuko at nag-surrender umano sina Jed at Junila sa 70th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan noong September 12. So malinaw po na wala pong nangyaring abduction. So it will, masabi natin pagdating po sa part na to, ng alleged abduction is masabi natin case closed na sir. So, kasi they affirm naman na they were not being abducted. Ayon pa kay National Security Assistant Director General Jonathan Malaya, hindi totoo na environmentalist sina Tamano at Castro, kundi pawang makasapi ng rebeldeng New People's Army na nais ng kumala sa kilusan. Hindi sila environmentalist, organizers sila ng kaliwa. They left the movement of their own free will. Pero nang iharap na kanina ng NTF-ELCAC ang dalawa sa media,
Dito isiniwalat ng mga ito na talagang dinukot umano sila ng mga militar. Nung gabi po ng September 2, naglalakad lang po kami sa kalsada nung meron pong dumukot sa amin. May tumigil pong SUV sa harap namin, tapos dinukot po kami, tapos pinilit kaming pasamahin sa kanila. Yun po yung totoo. Akala po namin sindikato, pero kilala po nila kami. Hindi rin namin ginusto na mapunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yung laman ng affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala lang kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. Ang palusot ni Bato, hindi, pain yan ng mga komunista. Nagpanggap daw na susuko, tapos nakuha na yung loob ng mga military at ng NTF-ELCAC. Gusto na nilang magsalita sa media. Kaya ipresent sila ng ELCAC at saka ng military. Pagdating pala doon, babalik ta rin daw ng dalawang aktivista. Kaya ang ginawa daw na ito, ano daw to, planado daw, sabi ni Bato. Yeah. Ang sinasabi ni Bato, pwede daw kasuhan ng perjury. Grabe naman grabe talaga tong sila Bato at ang ELCAC, ano? Yun na nga ang naagrabyado itong mga kabataan na ito, yung kanilang human rights na ang nalabag, yung karapatang pantao nila. Grabe na nga ang ginawa sa kanila, tapos kakasuhan pa sila. Ang gusto raw na ikaso ng military, sabi ni Bato, tinanong si Bato, pwede ba silang kasuhan? Sabi nung pwede raw. Sabi ni Bato kasi, nagsinungaling sila. Perjury, ang ibig sabihin ng perjury, sa sinumpaang salaysay mo, ganito yung sinabi mo, tapos later, binawi mo yung nakalagay doon sa sinumpaang salaysay mo. Ang tinutukoy ni Bato na sinumpaang salaysay, yung affidavit. Yung affidavit, yung salaysay. Yung sinumpaang salaysay, sabi kasi doon sa sinumpaang salaysay na sila'y kusang lumapit sa military, pumunta sila sa kampo, kasi gusto na nilang tumiwalag sa NPA. Tapos winelcome naman sila ng mga military, pinakitunguhan sila ng maayos. Yun yung nakalagay sa kanilang sinumpaang salaysay. Ngayon, nang ipresent sila sa presscon, dahil ang inaasahan ng NTF-ELCAC at ng military, kung ano yung nakalagay sa sinumpaang salaysay, yun ang sasabihin nila sa presscon. Ay hindi naman yun ang sinabi. Kaya perjury. Ngayon, ang sinasabi naman ni Bato, mayroon daw nag-assist na abogado, Pau. Mayroon daw nag-assist na abogado. Kaya hindi raw pwedeng sabihin nitong dalawang ito na kabataan na sila'y puwersa. Kasi nang nagperma sila sa sinumpaang salaysay, tinanong sila ng abogado, hindi ba kayo puwersa? Ito bang nakalagay sa inyong salaysay ay totoo? Tinanong daw sila ng Pau. Kaya yung Pau lawyer daw, hindi raw yan magluloko. Sabi ni Bato. Sabi ni Bato, mga kabunyog. Kaya, dahil may counsel naman sila, may abogadong nag-a-assist. Tapos yung abogado ay hindi naman, Pau lawyer daw yun. Abogado yan ng mga mahihirap. At tinanong daw yung dalawang kabataan kung sila ba'y pinilit. Pinilit. Alam ba nila yung kanilang mga sinasabi? Sinabi daw ng kabataan, oo daw. Kaya sabi ni Bato, pwede raw yung kasuhan ng perjury. Tama po ba yon? Tama po ba yon? Unang-una, sino ba? Alam nyo mga kabunyog, ang PAO, Public Attorney's Office, abogado yan ng gobyerno. Ang PAO, kahit pasabihin na yan ang abogado ng mga mahihirap, yan kasi, under yan sa Department of Justice. Ang Public Attorney's Office ay nasa ilalim ng Department of Justice. Sa ganyang klase ng mga katulad niyan, aktivista, kung inaresto yan, kung talagang inaresto yan, sa pilitang isinakay sa SUV, kasi ang kwento nung kabataan, naglalakad sila, may tumigil na SUV, bigla silang dinukot, sinakay sila, dinala sila sa kampo. Yun ang salaysay nila. Ngayon, pagdating sa kampo, pag may Pau lawyer diyan, hindi naman yan magiging yung kumpiyansa ng mga kabataan na yan hindi magiging full.
wala yang tiwala sa PAW. Kasi pag alam nilang ang kumuha ng abogado ay military, at siyempre ang military, pag sila ang kukuha, PAW ang kukunin nila eh. Pero kung ang nag-assist sa kanilang abogado ay sarili nilang abogado, ibig sabihin, kasi dapat may karapatan sila pumili ng abogado kung kaya rin naman nilang kumuha ng abogado. Kasi kung tinanong sila, mayroon ba kayong abogado? Kaya nyo bang kumuha kayo ng abogado? Sasabihin nila, oo. Kasi member sila ng environmental group. Pag sinabihan sila ng military, gusto nyo bang magkaroon kayo ng sarili nyong abogado na mayroon kayong tiwala? Siyempre sasabihin ng dalawang yan, oo. Kasi alam nila na pag lumapit sila, humingi sila ng tulong doon sa kanilang grupo, sa environmental group nila, tutulungan sila noon. Tutulungan sila. Kung yung pinadalang abogado ay abogado na nila mismo, a council of their own choosing, ibig sabihin, abogado na sadyang pinili nila at ginusto. Kasi dapat hindi sila binibigyan ng abogado, bibigyan lang silang abogado kung wala silang abogado. Pero ang first dapat na rule, dapat magbigyan sila ng abogado yung may tiwala sila. Kung may kakayahan sila. Ngayon, kung wala silang kakayahang magbayad ng abogado, wala silang abogado, that's the time na magpo-provide ang gobyerno ng abogado. Ano yan eh? Kung yung tulad niyan, dinukot yung mga yan, nakakulong ka sa kampo, doon mo ginagawa yung affidavit mo, anong magagawa mo? Tapos ang ibinigay pa sa yung abogado, PAW. Ano yan mga kabunyog? Di ba? Kaya tama yung sinabi nung kabataan kanina. Kami po ay pumirma sa salaysay namin pero nandun po kami sa kampo, wala po kaming magagawa doon. Tapos ang binigay pa sa kanilang lawyer, PAW. Wala talaga. Wala talaga. Ano yan eh? Hindi nila own choice ang PAW. Tama si Noel Angara Lopez. Kaya, siyempre, kung nandun yung saka, ang sinasabi ni Bato, naisahan daw ang LCAC at saka yung mga militar. Totoo yun. Paano naisahan ang mga ito? Nung dinukot sila, sa pilitang sinakay sa SUV, siyempre, nangano sa kanila ang takot. Grabe yung takot nila. Alam nyo yung mga kabunyog pag mga ganyan, kasi marami akong nahahawakang ganyang kaso. Nang tinatanong ko sila ng ganyang experience, ang pinakamahirap na bahagi dyan, yung hindi pa lumalabas sa publiko, ang tungkol sa balita sa inyo. Kasi kung dinukot ka tapos wala pang balita sa inyo, ano yan? Ibig sabihin, hindi ka pa nakakasigurado kung anong mangyayari sa iyo. Pero, kapag dinukot, tapos 5 araw na walang balita, sa ika-5 araw, ika-6 na araw, nagbalita ang military, sasabihin ng military, hindi po yan nawawala, sumuko sila sa amin dito, ayaw na raw nila sa kanilang samahan. Actually, ganyan yung nangyari dyan eh. September to dinukot, maraming araw muna na walang balita sa kanila. Kinalaunan, nung talagang pumuputok na sa media na nawawala yung 2 kabataan, wala pang balita, binalita na ngayon ng military, hindi po sila nawawala. Sila ay nandito sa amin sa kampo, pero sila ay tumanggi na munang magsalita. Sila ay sumuko sa amin dito, gusto na nilang bumalik sa gobyerno, magbalik loob, at sila ay tumiwalag na sa kanilang samahan. Ganyan yan. Ang maganda dyan, kapag binalita yan ng military na ganun, ibig sabihin, hindi na yan papatayin. Yung dinukot nila, hindi nagagawa ng masama. Kasi inamin na nila na nasa kanila eh. Ngayon, dahil nagpirma na sila ng affidavit, tapos nakita na ng military na, payag naman sa gusto nilang mangyari, na papalabasin na sila'y sumurrender, at ginawa na sila ng affidavit, tinanong sila ng LCAC at ng military, ipipresent na namin kayo. Ang sasabihin nyo, itong nasa affidavit nyo. Yun. Ang problema, nung nandun na sa press con, hindi yun ang sinabi. Hindi yun. Kaya, matalino rin
saludo rin tayo dito. Matatag ang loob ng mga ito, hindi nataranta. Yan ang ano dyan. Bihira yung ganyan. Bihira yung ganyan, mga kabunyog. Mga sinasabi nila ba to, napain daw ng komunista, parang napapasok yung mga militar. Kunwari daw, susuko. Yung pala, hindi naman. Hindi yon. Totoo talagang dinukot yan. Kaya lang, hindi nataranta ang mga batang ito, kabataang ito, nag-isip sila ng kung anong plano. Nag-cooperate muna sila. Kaya yung mga ni Bato, palusot niya na. Palusot niya yan. Kasi talagang napahiya sila dyan. Sila ng sarili nilang abogado, pumirma sila, tapos hindi sa kampo ginawa. Dinala sila sa korte. Pagdating sa korte, sa piskal, halimbawa, sa DOJ, marami ng tao doon. May abogado na silang sarili. Yun. Pwede mo nang sabihin na free and voluntary yung kanilang yung kanilang mga sinabi. Pero dito hindi. Nasa loob sila ng kampo nang kinuha yung kanilang salaysay. At ang lawyer na binigay sa kanila, pau. Kaya yung affidavit na yon, wala yon. Anyway, naman talaga yan si Bato Siyempre, magpapalusot sila dyan. Anyway, mga kabunyog, yan po ang ating naging topic ngayon sa gabi-gabing talakayan natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Mabuhay po tayo. Lagi po nating itataguyod ang katotohanan. Lagi po nating ipaglaban ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.